mula sa Watan na Bangsang Muro Initiatives at ang layunin ko po ay maipakita at maipaliwanag sa inyo kung paano natin magagamit ang participatory methods at tools para sa epektibong community organization. Ngayon, gagamit tayo ng role-play para mas maintindihan natin ito. Unahin natin ang stakeholder analysis. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Sige po. Sa aming barangay, may mga magsasaka, kababaihan, kabataan, at mga guro. Sa pamamagitan ng stakeholders analysis, alaman natin kung sino-sino yung mga naapektuhan ng patubig. Sa pamamagitan ng participation analysis matrix, alaman natin kung sino yung may kakayahan, may mga strength, at alaman natin kung sino-sino yung mga kailangan pang hikayatin. Tama po yan. Sa pamamagitan ng stakeholder analysis, malalaman natin ang posisyon at interes ng bawat isa. Ngayon naman, Roxanne, bilang isang youth leader, paano mo naman naiintindihan ang gender analysis? So, ang gender analysis ay tumutulong para makita ang papel ng kababaihan at kalalakihan sa komunidad. Napansin namin na hindi madalas napapakinggan ang boses ng kababaihan sa desisyon. Pero nung gumamit kami ng gender tools analysis, mas naging aware ang lahat sa gender roles at nabigyan ng boses ang kababaihan at kabataan sa usapan. Very insightful. So, ang gender analysis ay ginagamit or mahalaga siya sa paggamit or pag-unawa sa existing inequalities. Ngayon naman, Abdul Gani, maaari mo bang i-share sa amin kung paano ginagamit ang force field analysis? Ginamit namin ang force field analysis na yun siya is that nung nagplano kami gumawa ng feeding program sa school. Ang driving forces namin is yung mga tulong ng mga magulang pati na rin nung local government unit. Pero yung restraining talaga sa paggawa nun is yung pondo talaga. And also sa pamamagitan ng tool na yon is nakahanap kami ng paraan upang maibsan or mabawasan yung problem na yon is that nakipag-partner kami sa non-government organization. Napakagandang halimbawa. Ngayon naman, SWOT analysis. Gimba, maaari ka bang mag-share? Oo naman. Sa women's group namin, ginamit namin ng SWOT analysis para sa livelihood project. Ang threat namin ay ang masisipag na membro. Pero ang weakness naman ay ang kakulangan sa kaalaman sa marketing. Ang opportunity ay ang online selling. Habang ang threat naman ay ang patuloy na tumataas na inflation. Mula dito, nakagawa kami ng matibay na plano. SWOT na SWOT, Gimba. Ang SWOT analysis ay mahalaga sa pagbuo ng strong plan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang appreciative planning and action. Roxanne, maaari mo bang ibahagi kung paano naiiba ang APA? Yes, Luna. Instead na problema tinitignan natin, sa APA, ang focus natin ay kung ano yung strengths natin. Halimbawa, tinitignan natin kung ano yung mga achievements sa isang barangay. So by that, gumagawa tayo ng actions plan para maging maganda yung dulot sa kanila. Very good. Ngayon naman, PRA naman tayo o Participatory Rural Appraisal. Ginamit namin ang participatory rural appraisal sa pagtukoy ng problema sa isang community. Nag-drawing kami ng isang map ng isang barangay upang tukuyin yung mga problema like pagsusulat, yung mga hindi marunong magsulat. Lahat ay nagbahagi ng impormasyon at mas madali namin hanapan ng solusyon yung problema ng isang community. Yan ang PRA, visual, inclusive, at empowering. Ngayon naman, Abdul Gani, paano niyo po ginagamit ang Right Shop? Nag-organize kami ng Right Shop para sa local curriculum. Imbis na eksperto lang ang magsulat, kasama ang mga guro, magulang at estudyante. Sama-samang nilikha ang mga materials batay sa karanasan at pangangailangan ng komunidad. Perfect. Collaborative and community-centered. Ngayon naman, sa participatory training, Gimba? Nag-training kami sa paggawa ng sabon, hindi lecture lang, kundi share ng kaalaman. May kanya-kanyang style ang bawat isa, dahil dito, natuto kami sa isa't isa at hindi lang sa trainer. Kaya participatory training ang tawag. Lastly, problem-tree analysis. Roxanne, you may take this one. So, nagkaroon kami ng problema sa dropout rates. So by that, gumamit kami ng problem tree. Sa problem tree, naglalaman ng ugat at bunga. Yung ugat nito is yung kahirapan at kawalan ng access ng school supplies. At yung bunga naman ito is paglayo ng mga estudyante sa edukasyon. Nakita namin yung root cause at nakabuo kami ng intervention. Lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang participatory tools sa tunay na pagbabago.
Komunidad ang bida sa sariling pag-unlad. At maraming salamat sa inyong pagpapahal.